Good day everyone! Last video, inayos at nilistore ko yung lumang aquarium para sa crayfish. Hindi ko nakita yung situation ng crayfish na ito for 6 months dahil nasa plastic tub lang sila. At nagulat ako sa na-discover ko. Ito yung eksaktong video nung pagbili ko sa crayfish. 6 months ago, bumili ako ng crayfish sa isang seller sa crayfish group. Every week for 1 month ay tinitignan ko kung nagkaroon ng itlog ang mga female crayfish. Unfortunately, for 1 month ay wala akong nakita kahit isang itlog or craylings. Kaya hinalaan ko na lang sila sa plastic tub. After 6 months na nandyan sila sa plastic tub, ay lilipat ko na sila dito sa aquarium na may blue stripe dito sa right side. Naisip ko na maganda yun para mapag-aralan ko din sila at makita ko kung anong nangyayari sa kanila. Ang kagandahan ng plastic tub na ito ay hindi sila nabubulabog at madilim din sa paligid nila na mas nagugustuhan nila. Dito naman sa aquarium ay mas makikita natin sila at mapapag-aralan. Ang kailangan lang natin ay maglagay ng maraming hides para mapagtaguan nila. Okay mga idol, nilabas ko muna yung black plastic tub dun sa aquarium stand para makita ko din kung ano nangyayari dito. Masyado kasing mababa yung tubig at saka madilim yung paligid, so hindi ko nakikita yung mga craylings kung nasan. Ang una ko na-discover dito mga idol ay merong craylings na nabuhay mga idol. Ibig sabihin ng itlog na pala yung mga crayfish ko lang hindi ko nalalaman. So ang kailangan kong gawin dito is kunin yung craylings para hindi sila kainin ng mga breeder size. Ayun mga idol, nakikita nyo yun nasa may upper right mga idol. So subukan kong kunin yun, tapos ilalagay ko dun sa aquarium para hindi sila kainin ng mga breeder size. Kasi kapag may mga ganyang craylings at nakita ng mga breeder size na craylings is isipin nila pagkain yun, hindi nila isipin na kauri nila. So kukunin ko muna tong filter para malinisan mamaya. Tapos itong aquarium tatanggalin ko din. Diyan ko kasi pinatong yung filter para nakaangat siya. So ito yung ating filter head. Okay, napakalaking tulong nito para magkaroon ng circulation dito sa ating plastic tub. Yan na rin yung tumutulong para magkaroon ng aerator or oxygen itong tubig ng ating craylings. So kukuha ako ng net mga idol at para subukan kunin yung craylings. Okay, subukan ko siyang kunin. Okay, nahanap ko muna siya. So sana may iba pa tayong makuhang craylings dito. Siguro mayroon pa. Kasi pag nangitlog kasi yan is nasa 80 to 100. So ito, sinisipat ko muna kung nasan. Okay, so yun, nandun pa rin siya sa upper right. Upper right ng ating plastic tub. Okay, ayan, kukunin na natin. Sana huwag na siyang pumitik kasi pag pumitik siya is napakahirap niyang kunin. Ayun, nakuha natin mga idol. Yan, yung craylings. Nakita niyo mga idol. Ang laki na niya. Nasa 2 weeks old na siguro to. Or hindi lang, mga nasa 1 month na siguro. So, ilalagay natin siya dito sa ating aquarium. Okay, sana mapalaki pa natin. Okay, so check ko muna kung meron pang iba pang craylings dito. Dito mga idol, dito sa PVC pipe, dito yung ikalawang na-discover ko mga idol. So dahan-dahan kung kinukuha yung craylings para ilipat. Ilalagay ko muna siya temporary dun sa aquarium para malinisan. So hindi ko pa nakikita kung anong meron dito sa craylings na to, pero nung ibinaba ko siya dito sa aquarium, dito ko nakita kung anong nangyari sa kanya. Yan mga idol, tingnan nyo kung anong itsura after natin siya ibaba. Tingnan natin. Yun mga idol, ito yung na-discover ko. Ang dami niyang craylings dun sa may buntot. Sobrang dami. Ayun o. Kita nyo mga idol. Ayun, okay, dito natin tingnan. Dami mga idol. Buti na abutan ko. Kasi posible mga ilang araw is i-drop na niya yan. Kasi parang buhay na yung mga craylings eh. Tapos doon sa may upper part, nakita niyo yung parang natanggal na or exoskeleton na craylings. Yan yung kinain na niya. So ibig sabihin pangalawang anak na pala niya to. So, check ko uli mamaya yung buong tab kung ano pa yung meron doon.
So mamaya mga idol, magugulat kayo kung ano makikita nyo. Dito mga idol is tinanggal ko tong aquarium na pinagtatayuan ng filter para makita ko kung may mga krillings pa. So habang kine-check ko kung nasan yung mga krillings, baka possible pumasok sila dun sa aquarium, naisip ko na sa halip na yung mga krillings yung ilipat ko is yung mga crayfish na lang ng mga breeder yung aalisin ko. Since dalawa lang naman sila dito, naisip ko na sila na lang yung aalisin ko para yung mga krillings sila yung lalaki dito sa plastic tub. So chinek ko tong isang PVC kung meron crayfish ko na dito yung breeder. Dinadahan-dahan ko lang kasi baka maipit ko yung mga krillings. So dito ko ilalagay yung mga crayfish na breeder din sa aquarium na yon. Tapos yung isang crayfish na may mga itlog, hayaan ko sila dun sa blue stripe na aquarium. Kasi pagka sinama ko yung dalawang crayfish dun sa aquarium, may possibility na kainin nila yung mga itlog or yung mga krillings, kaya hayaan ko lang siyang mag-isa muna dun. Yung crayfish nga pala na nahuli natin kanina is binalik ko dito para dyan siya lumaki, since yung mga siguro ibang mga krillings is maliliit pa rin, so magkakasing size sila. Dito mga idol ay kukuha ko ng tubig galing dito sa alaga kong PKBM Molly. Okay, yung hose is tatanggalin ko lang doon, tapos ilalagay ko dun sa kabilang hose para hindi na ako magsasalok ng tubig galing dun sa aquarium. Ito kasing tubig na sa Molly ko ay mayroon ng beneficial bacteria at na-cycle na ilang beses. So mamaya lalagyan ko na lang uli ng panibagong tubig para mapunan yung nawalan na tubig sa aquarium ng ating Molly fish. Dito sa tubig ng ating crayfish, ang required dito is nasa 2 to 3 inches kung wala kayong oxygen. Pero kung meron naman kayong aerator, pwede kayong maglagay dito kahit kalahati na itong aquarium. Kasi lalagyan pa natin to ng mga isda, itong aquarium natin. Ang purpose ng mga isda is para hindi magkaroon ng lamok or kitikite yung tubig. Kasi ang mga crayfish, hindi naman sila kumakain ng mga lamok. So the moment na makakita sila ng mga kitikite or lamok, hindi nila binubugaw o kinakain. Okay, dito mga idol is tatanggalin ko na yung dalawang crayfish na breeder size para yung mga krillings na lang yung may iwan dito, tapos dito ko na lang sila palalakihin. Tapos kapag ready na sila, na malaki na sila, na pwede silang sumama dun sa mga breeder size, saka lang natin sila ililipat dun sa kulay blue na aquarium. Siguro in time kailangan ko na rin bumili ng malaki pang aquarium para dito, kasi mukhang hindi nakakasya to mga idol. So ito mga idol, ito na yung aking male crayfish. Nakakita ko, nagulat ako mga idol, ang laki. Yun na nga, tumalon na si crayfish. Yun, ang laki na niya mga idol. Hindi ganito siya nung una kong binili, kulay brown pa nga siya nun, hindi pa siya ganito color blue. So tingin ko yung talagang kulay niya kapag malaki na siya is parang medyo brownish na blue. Ayan mga idol, ang laki na niya. Tapos yung red niya dun sa clone niya is mas matingkad na ngayon kumpara dun sa binili ko siya na hindi pa ganun ka-red. Yan mga idol, ang laki. Nagulat ako. Kasi ilang months ko siyang hindi tinitingnan. Bato lang ako ng bato ng pagkain hanggang sa naisip ko na ilipat ko sila para makita ko kung anong nangyayari sa kanila. Ito mga idol, ay lilipat ko muna itong mga PVC pipe dito sa panibagong aquarium para maging hides na itong ating mga breeder crayfish. So ito pang isang hides para to dun sa female, kasi trio yung binili ko, dalawang female at saka isang male. Importante itong hides kasi parang territorial din kasi itong mga crayfish, so kailangan nila namang isang lugar para kung sakasakaling aggressive yung isa ay meron silang mapagtataguan. May hinahanap po dito yung female pala crayfish para mailipat natin sila at nagulat ako doon sa na-discover ko mga idol. Okay, yung pumitik pa yung crayfish na yon, pumipitik sila kapag natatakot o nagugulat. Okay, so ito nagulat ako dito kasi meron nakatiklop yung yung buntot. So ibig sabihin nun, posibleng meron din siyang egg
ayun na nga mga idol. Dito, chine-check ko yung female crayfish. At yun, nagtago kasi siya, pero nakita ko meron siyang egg. Meron ng egg yung crayfish na to. So, ibig sabihin, yung mga anak na nakita natin doon sa tab kanina is posibleng galing sa kanya. So, mamaya, try ko kung lalabas siya para makita natin yung mga egg. So, dito mga idol, ibabalik ko na yung aquarium doon sa dati niyang pwesto. At naibalik ko na rin yung plastic tub dun sa ilalim nung aquarium stand. Hindi nagpapakita yung Kraylings na female. Siguro na nagugulat siya o naninibago kasi palagi lang madilim yung paligid niya eh. So dito, sa female crayfish natin na may mga Kraylings, lalagyan ko na siya ng filter. Babalik ko yung filter niya. Malaking bagay ito para hindi tubuan ng ammonia at magkaroon ng beneficial bacteria yung aquarium, kasi kung stagnant lang siya o steady, posibleng magkaroon ng fungus dun sa tubig at makasama dun sa mga Kraylings. So hugasan ko muna itong filter para walang mga sludge dun sa nagaling dun sa dati niyang pinaglalagyan. So itong dulo ng filter head ay lalagyan ko na itong cotton wool para hindi mahigop yung mga Kraylings kapag nag-drop na. Kasi kapag hindi tayo naglagay ng filter wool, cotton wool dun sa dulo ng filter head, ay didiretso sila dun sa motor. Pag dumiretso sila dun, automatic patay na sila ron. Kaya kailangan lagyan natin ng filter wool. So ito ilalagay ko na dun sa aquarium mga idol. Ilalagay ko lang siya dito sa upper left side ng aquarium or sa lower left side para mag-circulate din yung tubig sa buong aquarium. Tapos niligyan ko na itong filter wool yung plastic container na ginawa ko nung isang araw. So yan mga idol, makita niyo may mga butas siya sa gilid. So yan yung magsisilbing oxygen para sa ating mga Kraylings. That's all mga idol. Ito yung setup para sa aking crayfish na may Kraylings. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung nakasurvive yung mga Kraylings. Tapos ipapakita ko sa inyo yung bago kong motor na binili para dun sa mga crayfish na breeders. Salamat sa mga sa inyong panonood, sa mga nag-comment sa last video ko. Maraming salamat mga idol. This is Chuck and you're watching Biker Drone.